Isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan at nandito tayong muli sa barangay Binisitahan at mayroon nilapit sa atin na ating aalamin pa Kaya maraming salamat po Ma'am Bertus Woman, Ate Erin DB, Ate Diorulan, Miss Kisnel Channel, sa lahat sa mga nagiging kaagapay, katuwang natin dito sa paglingap sa Donsol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo kaming muli at ating alamin ang inilapit na to sa atin. Let's go. Yan, nandito tayo, Hello po. Ano pangalan na nakatira dito? Ate? Alma. Ayun. Ano pangalan ninyo? Alma po. Alma, ilang taon? 50. 50. Ilan kayo nakatira dito sa bahay ninyo, ate? Anim. Marami. Ito, ano mo? Anak ko. Anak. Anong pangalan niya, ate? Diana Rose. Ha? Diana Rose. Ilang taon? 13. Bahay niyo to, ate? Oh. Okay. So, ganda ng bahay niyo, May kasi ate, may naglapit sa akin na puntahan daw kayo. So, hindi ko po alam kung ano ang dahilan at ano ang ibig sabihin nila at bakit pinapuntahan ang bahay ninyo. So, ilan pang anak ni ate? Siyam. Aba, ang dami. Si kuya? Nasaan si kuya? Nandyan sa labas. Nasa labas. Ilan taon na si kuya? 56. 56. So sa siyam ninyo na anak, ilan na may pamilya? 3. 3 na ang may asawa. So ano yan, mga babae, mga lalaki? Lalaki, babae. Lalaki, babae. So ibig sabihin sa siyam, yung 3 may asawa na, yung 6 walang asawa. Ito siya, ano ito? Panganay o bunso? Yun, so ito si Diana Rose ay nag-aaral, tama? Anong grade ate? 7. Grade 7. Saan siya nag-aaral? Magaan. Sa Magaan. So, kasunod nito na barangay. So, may napansin kasi ako, ate, itong si ate, kaano-ano ninyo? Anak kong panganay. Anak niya yung panganay. So, anong ginagawa niya? Wala. Kasi Tawa lang siya ng tawa. Bakit ganun, ate? Nagka-diferensya sa isip. So, meron siyang problema sa kanyang pag-iisip. So, anong pangalan ni ate? Roselyn. Roselyn. Ay, ate. Anong pangalan? Ilan taon? 32. 32. May asawa? Wala. Pero may anak? Ilan? 2. Nasaan yung anak mo? Sa Tinanugan. Wala dito. Bakit nandun sa Tinanugan? Bakit nandun doon yung 2 mong anak? Nagbakasyon. Kailan pa nagbakasyon doon? September. September pa lang. Ano yun? Babae, lalaki? Parehas. Parehas babae. Ilan taon na sila? So, subang 7. 7. Tapos yung isa? 13. 13. So, 13 tsaka 7 years old. Yung 13 years old nag-aaral. Anong grade? Grade 7. Grade 7. Grade 7. So, ano nanay? Ano nanay sabi niya? Ano sabi niya? Lalaki, babae. Lalaki, babae. So, yung babae, yun ang 7 years old. Hindi, ano na yun? Mag-11 na yata. Mag-11 na rin. So, ang lalaki, ilang taon? 14. 14. Oh. So, nakakausap naman mayo si ate. So, saan ang asawa mo, ate? Saan yung asawa mo? Sa Tinunugan. Hindi kayo nagsasama? Bakit? Pinabayaan siya. Bakit siya naman namin pinabayaan? Pinabayaan siya nung nagkaganyan na siya. Kailan pa siya nagkaganyan, ate? Tagal na. Sa palagay niyo, mga ilang taon na? Mga 11 years yata. 11 years na ganyan si ate. So, napapagamot naman siya. Nang pinagamot ko yan.
gumaling siya, tapos nagtrabaho sa Piodoran, naulit na naman. But ano yung naging findings doon sa pagpapagamot sa kanya? Kasi siyempre pag pinagamot mo isang tao na may karamdaman, may findings po yan. Ano yung findings niya? Marami ang ano sa kanya, sabi, sinasapian. Tapos yung, stress yata. Stress. Kumbaga, naghalo-halo. So, ano yung pinagpatsikapan nyo, nanay? Doktor or albularyo? Albularyo yung una. Okay. Tapos yung pangalawa, doktor. Doktor. So, ano ang findings sa albularyo? Yun nga, sabi, sinasapian. Sasapian. So, anong ginawa nila? Ginamot, tapos hindi naman gumaling. Hindi naman gumaling. Sa doktor po, nanay, ano yung findings? Yun daw, stress. Stress. So, ano yung pinainom na gamot? Neto ni, May mga niresita sa kanya na gamot nung time Mayroon. na pinatsikapan ninyo siya sa doktor. So, mayroon. ilang klase ng gamot, nanay? Isa lang. Isa lang. So, totally, hindi naging Pero maayos. Hindi naman siya naging maayos. So, ibig sabihin dito, nanay, check up lang. As in, check up lang yung naging, Resulta. resulta ay ganun lang. Ano daw, may mga test na naganap. Pero hindi naman na kasi wala namang financial. Ayun, yun lang. So, yun siguro ang naging dahilan, nanay, kung bakit kayo pinapuntahan sa akin dito ng isang concerned citizen na nakakakilala sa amin dito. So, sa palagay mo, nanay, sa sitwasyon ni, ano pangalan ni nanay, ni ate? Celine. Ni Ate Roselyn, sa sitwasyon niya, sa palagay mo, nanay, ano yung pwede kong or pwede namin na itulong sa kanya at sa inyo na rin? Gusto ko yung maipagamot siya para gumaling na siya, para maano niya yung dalawa niyang anak. So, ang dalawa niyang anak, sabi niya ay sa tinanugan. Ano ba yung kanyang tinuran? Tama po ba yun? O gawa-gawa niya lang? Ano ba ang totoo? Sa kwento niya kasi ay nasa tinanugan. Oo, nasa tinanugan, totoo yun. Totoo. So, ibig sabihin, Hindi naman nakakausap. pinapapunta dito, sa magulang niya. Bakit daw? Ano ko, pinagbabawalan ng pamilya. Bakit daw? May karapatan pa rin kayo. Kaya nga. Di ba? So, ano yung naging dahilan, nanay, na bakit ayaw papuntahin ng kabilang side ang mga anak ninyong, ang mga anak nitong anak mo na apo mo na rin? Ano ang dahilan kaya? Kinakahiya nila. Sino? Yan, si Roselyn. Yung anak mo ay kinakahiya nila. Oh. Kasi isang beses, pumunta doon, pinapauwi nila. Kasi, maano daw yung nung anak nila. Maano daw? Mahihiya daw pag pumupunta yan doon. Kasi nagsisipag-aral daw. Oh, dapat hindi kahiya yung ganyang sitwasyon kasi magulang yan. Kaya, So, sa mga bata, ano po yung sitwasyon ng mga bata naman? Nagagawa ba nila o naisip ba nila na pumunta man lang dito, mapasalan yung kanilang nanay? hindi. Yun lang. Yun ang mahirap. So, Ate Roselyn, gusto mo bang makita mga anak mo? Namimiss mo ba sila? Lagi mo namimiss. Yun. So, ano masasabi mo sa mga anak mo? Ha? Ano masasabi mo sa mga anak mo? Lagi mo ba silang iniisip? So, kailan mo gusto nga pumunta dito yung mga anak mo? Para makuha natin, masundo doon, mapakiusapan natin. Gusto mo? Ayaw mo na. Bakit? Ayaw mo na rin makita mga anak mo? Bakit? Nako. Nagtatampo ka ba sa mga anak mo, Ate Roselyn? Hindi naman. Okay. So, ano yung gusto mong pasalubong sa kasakali? Ano yung gusto mo sa kasakali? Wala. Ako, ang hirap nito mga kalingap, mga kababayan, kasi ito nga ay may karamdaman, Yan si Ate Roselyn. So, yun nga, nanay, ano ulit pangalan ni nanay? Alma. Nanay Alma, medyo tayo sa mga ganitong sitwasyon kasi sabi ko nga, ako bilang isang nasa Team Kalingap din na nandito sa Dunsol, ay
hindi pa ganun ka laki yung aking mga dapat na itulong sa mga kagaya ninyo, no? Kasi ang minsan ay kaya ko pa lang, sa totoo lang, ay bigas, 5 kilong bigas. Yan naman ay galing sa ilang sponsor natin dito sa Donsol na pinaghahati-hati ko po. So sa palagay mo po, nanay, maliban doon sa yun nga sa pagpapagamot dito kay Ate Roselyn, ano pa yung pwede namin maitulong sa inyo? Lalong-lalo na kay Ate Roselyn. Gusto ko lang yung maipagamot lang. Yun lang talaga, yung may pagamot siya. So dito ba sa Donsol, naipa-check up nyo na ba siya? Sa Donsol, hindi pa. Sa ano? Di niya ito, nene. Naipa-check up. Bali, ilang times na siyang naipa-check up? Isang beses lang. One time lang. Mga kailan pa yun, ate? Sa palagay ninyo? Ano matandaan kung ano. Anong year? So ilan Hindi. ilang taon na siyang ganyan? 11 yata. 11 years na. Di ba ang tagal? So ibig sabihin, maliliit pa ang mga anak ni... Oo, yung bunso niya, ano pa lang yung 6 na buwan. 6 na buwan pa lang yung bunso niya. Ngayon ay ilang taon na yung bunso? Mag-11 na, sabi nyo. Grabe, no? So magmula noon ay si Ate Roselyn, ganito na lang lagi ang ano niya, sitwasyon dito. Ano to siya, napupunta sa iba't ibang lugar o hindi naman? Hindi naman. So ibig sabihin dito lang, paikot-ikot. Oh. Maganda yung ganon kasi hindi kayo mahirapan, ano? Pero kasi nakita ko naman, ate, maganda naman yung inyong bahay, ano? Ganda, Hindi oh. pa nga. Pulido. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. So, okay na yan. At least hindi kayo natutuluan at hindi nauulanan. Ano? Nga lang, may kunting kulang na lang dito. Oh, yan. So, anong trabaho ni ate pala? Wala, sa bahay lang. Sa bahay lang. Si Mister, anong trabaho? Tanod. Tanod. Eh, malalaki ang kinikita ng mga tanod. Sumasahod yan ng 180,000, tama? Hindi. Konti lang naman. Kunti lang. Monthly nila, 1.6. 1.6 ang monthly. Akala ko 160. 160,000 ang monthly. So, alam ko naman po yan, ate, na ang tanod talaga, yung mga nasa ibabang ay mga, lang yan. Kumbaga, mga allowances lang yan. So, buti nakapagpatayo kayo ng ganitong, na bahay ninyo, ate. Nakaipon-ipon din. Yun. Pero mga ilang taon na po to? Na bahay ninyo? Siguro mga na. Mga 10 years? Wala pa. Wala pa. Bata pa. 6. Hindi pa pwede mag-asawa yan. Bata pa eh. 6 years pa lang. So ito nga, mga kalingap, mga kababayan, ang natin, si Ate Roselyn, Ate Roselyn, ano yung gusto mong tulong para sa iyo? Wala. Gusto mong mamasyal. Pasyal tayo ng Maynila. Ayaw mo. Sa niya, ate, sa ng anak mo, ate, siyempre ikaw yung nanay, sa sarili niya, naalagaan niya ang sarili niya. Hindi. Bakit? Ayaw nga niyan maligo. Ayaw maligo. Ay, grabe, no? Paano naman yan kung ayaw niya maligo? Anong niya? Minsan pinapaliguan ko. Napilit na lang. So, buti hindi sa yung anong tawag nun? Nananakit. Nananakit, ganun. Hindi naman. Very good, very good. So, yun ang natin dito, ate, no? Kasi dapat talaga ay ma-check up itong anak ninyo. So, sa palagay ninyo, saan pwedeng maipa-check up itong anak ninyo, ate? Sa palagay ninyo? Dito ba sa banda sa atin? Sa mental. Grabe naman. Ang layo nun. Ayun si ate, oh. So, ang dito, kasi yung mga anak nga, bakit hindi pumupunta dito o hindi siya napupuntahan? Baka isa yan sa kinaka-stress niya. Grabe naman, Nagkaganyan yan, di man lang dito pinapapunta ng magulang. Ate, Simula nung nagkaganyan yan, hindi pumupunta dito yung mga anak niyan. Ayaw papuntahin nung... Sa loob
Sa loob ng ganun katagal na panahon, hindi pupunta dito yung mga Hindi. anak. Oh. Bakit kaya? Kinakahiya nga nila kasi Yun lang, minsan, kinakahiya ang dahilan. pupunta yan doon, pinagtatabuyan nung asawa niya. Oh, grabe naman. Kinakahiya yan. Kasi maihiya daw yung mga anak na ganyan ang nanay nila. Grabe naman yung ganong pamamaraan nila. Hindi naman pwede yun. Kasi kahit na ganyan yung sitwasyon, anak Kinakahiya pa rin. talaga yan. Anak pa rin yan. At magulang nila, magulang ito nila. Dapat nga, Hindi nga nila na ipagamot. dapat nga rin na ang sa totoo lang, dapat pursigihin nila na laging papupuntahin dito yung anak nito kasi baka yun ang maging dahilan para gumaling ito ng unti-unti. Oh, kasi mali mo, yan yung nagiging ano din dito. Grabe naman. So kayo nanay, ano yung nasa isip ninyo dito sa anak ninyo para manumbalik yung kanyang ano? Gusto ko yung magamot na siya. So sa inyong kapasidad ba para kahit paano, di ba? Pwede natin dalhin siguro yan sa ospital or yun nga kasi ospital naman yung dito eh. Ang problema lang dito, walang nag-check up dito ng medyo malapit-lapit sa mga ganyang karamdaman. So hindi nyo ba ito na ipamassage, ganun? Or na ipatingin sa mga... Ano ko na yan? Pinahilot Mm-mm. sa hangin. Mm-mm. Gumaling siya. Tapos, Nagtrabaho siya sa Pioduran. Bumalik naman. bumalik na naman yung ano niya, karamdaman. So ano kasi yan nanay, di ba yung sinasabing, anong tawag noon, binat. Di ba? Binat. Yun ang mahirap dyan, yung sinasabing binat. Kasi hindi natin alam kung ano yung gamot sa binat. So hindi nyo ba ito, di ba marami naman sa atin dito yung mga tinatawag na mga herbal, mga ganon? Dapat ina-applyan nyo nanay, kahit pa Oo, paano. nahilot ko yan nung ginawa kong pang ahid, Kaya buto ng abukado. yun, yung mga herbal nanay para at least kahit pa paano makarecover itong si ate. Ito lang ang gawa niya, yan, nakatambay lang siya sa ganyan. Naku, Ganyan yan lang. Ganyan lang nila. ayan po no, mga kalingap, mga kababayan, si nanay. Oh. Halika ate. Halika. Ayan, sumayo siya. Tinawag natin. Bigyan mo yung bigas mo. Bigyan mo yung bigas. Oh, yan. Para sa'yo yan ha. Kung magbisara tayo, Marunong ka magsaing? Ay, hindi ka marunong magsaing. Bakit? Paano mo yan sasaingin? Sino mo sasaing? Sino mo sasaing ng bigas mo? Ha? Wala. Saan ka kumakain? Dito. Dito. Bagay mo na kay mama mo yung bigas, dali. So, hindi siya pumapasok dito sa loob, ate. pumapasok yan. Salamat. Nahiya siya, oh. So, yun ang mga kalingap, mga kababayan, ano yung pwede natin na itulong dito sa sitwasyon na ganito, no? O, diba? Kita natin, no? Ito nga siguro yung naging dahilan kung bakit tayo ay na-invite sa lugar na to at yun nga, hanapin itong sila. Kaya wala pa akong magagawa, no? Kasi nasa pagtulong po tayo. Yung nga sabi ko ay laging hahanapin or alamin muna natin ang sitwasyon. So sa ngayon nga, ito po yung sitwasyon pala niya. So, yun po, no, ate, pangalan uli. Almo. So, yun po, ate Alma, no, maraming salamat po, ano, at yun nga sabi ko nga ay sana magawan po ninyo ng paraan itong si ate, no, na matulungan para manumbalik yung kanyang dating katinuan para naman maging okay na sila ng kanyang mga anak. So siguro nga iniisip ko dito yung dahil sa mga anak. Isa rin yan kasi sa tagal ba naman, lalo na ganyan yung sitwasyon niya, baka isa yan sa bumabagabag sa isip niya. So hindi nyo ba pwedeng kausapin or makausap yung pamilya ng kabila para naman kahit paano madalaw itong nanay? Ayaw ko na makipag-usap. Ilang beses na pumunta doon. Grabe naman. Ay, nako.
kumbaga parang inano sa kanya yung kanyang mga anak, ipinagkait. O, di ba? So, yun lang po, no, Ate Alma. Pasensya na po kayo, no, yan sa ating nairegalo sa inyo, no, at ayan po ay galing kay Ma'am Bertos Woman na pinaghahati-hati po natin yan, ano. So, yun lang po yung aking may papayo dito. Kung sakasakali man may magpaabot ng tulong dito sa sitwasyon ng anak ninyo na, anong pangalan yan? Roselyn, ay makakarating po yan sa inyo, no? So, hanggang dito lang muna po, Ate Alma, ha? Salamat. Yan, welcome po. So, yun po no mga kalingap, mga kababayan, no? Galing tayo kay Ate Alma, no? At ayun nga, nakuha na natin ang kwento. Yun pala yung naging dahilan kung bakit nailapit sa atin ng isang concerned citizen para malaman ang sitwasyon. So, yun nga, mahirap dito ay kasi karamdaman ito, no? At unang-unang karamdaman sa pag-iisip. Maraming salamat, no, sa mga dito sa aking premiere. Maraming salamat, Ma'am Bertos Woman, Ate Diorulan, Ate Irene DB, Miss Kisnil Channel, at sa lahat, no, thank you na marami sa inyong suporta. Sa Team Kuroda, thank you na marami sa pangunan ni Ate Ana Kuroda. Sa Team Tanod, sa pangunan ni Ma'am Ermagalo, thank you na marami. Sa Love and Care, thank you na marami sa inyong lahat. Huwag po natin laging kakalimutan suportahan, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Atid na. Muli, sa aking premiere, thank you na marami and God bless po sa lahat. Bye-bye. Ingat po tayo parati.